Hi guys! What's up? And welcome to my safe space. And for today's video guys, sobrang excited ko dahil i-share ko sa inyo kung paano kumuha ng Korean visa. Guys, disclaimer lang, ang ikakwento ko pala is kung ano ba yung mga na-experience ko. Kasi yung una kong apply ng Korean visa is na-deny. So, noong July 2022, nag-try akong mag-apply nun. Isa akong employed individual. Wala pang Korean Visa Application Center nun. Direct sa embassy. So, na-deny ako that moment. Pero ngayon, guys, nakakuha ako. And nakakatuwa kasi before, meron akong traditional na employment. So, ibig sabihin, meron akong specific company. Pero ngayon kasi, freelancer ako. Parang ganon, pero employed pa rin. Bigyan ko rin kayo ng format in terms of creating your own cover letter para sa mga may kulang na documents. Ito yung sample ko. Babasahin ko sa inyo, guys. So, sabi ko, una is yung address. Is, syempre, naka-address siya sa Korean Embassy. Ganyan. Lalagay ko dito yung format para masundan ninyo. Korean Embassy. And then, yung greetings. Dear Sir, Madam. And then, good day. And then, direct to the point, in-insert ko agad na, I would like to provide an explanation regarding. Tapos, isulat niyo yung explanation ninyo. Okay? And then, yung next paragraph is, for your reference, I have attached, ayan, i-attach nyo yung mga bank documents ninyo. I-mention nyo doon kung ano yung mga financial documents na nilagay ninyo doon sa application. And then, after nun, in the past, I have traveled. So, ilagay ninyo yung mga past travel history ninyo. So, yung sa akin, guys, in-enumerate ko lahat, maski na nung 2018, maski nung more than 5 years na, nilagay ko pa rin doon. Tapos, nilagay ko rin doon kung ano ba yung visa na nagkaroon ako, which is yung tourist. Nilagay ko, I went to ganito-ganito as a tourist, ganyan. And then, yung last paragraph is doon nyo i-explain yung ano yung mga gusto nyong puntahan sa Korea. Bakit ka pupunta sa Korea? So, nilagay ko talaga sa cover letter ko, guys. Sabi ko doon, this is for tourism and leisure purposes. Nilagay ko talaga doon sa cover letter. And then, yung sign ninyo. So, yun yung aking format sa paggawa ng cover letter. Okay, so pag-usapan naman natin is kung paano ka mag-fill up ng form. So, diba, nakalagay nga, nasabi ko na madadownload mo yung form sa may, yan, madadownload mo yung form. And then, meron kasing mga tricky questions doon na maski ako, kahit na nag-fill up naman ako ng mga form, nalilito ako. So, baka rin kasi nalilito kayo. So, isa-isahin lang natin yung parang nakakalito for the common people. Kagaya ko. Yung sa may 1.2. Yung sa may 1.2, guys, wala siyang English translation. Pero sabi kasi nila, dun mo isusulat yung name mo kapag naka-Korean characters. Pero since ako, syempre, yung nasa passport ko, English naman. So, tinype ko lang. NA. Kasi wala. So, kapag wala, sa application form, ilalagay ninyo NA. Ibig sabihin nun, not applicable. 2.2, which is yung status of stay. So, kung kagaya ko, magtuturista kayo, ang ilalagay nyo doon is C-3-9, which is, ang ibig sabihin nun is tourist. So, C39, tourist. 3.1, which is yung sa type of passport. So, parang ako kasi, ano ba to? Type of passport. Hindi ko alam kung ano passport ko. Pero, syempre, nakalagay doon, diplomatic, nakalagay doon official, other. Eh di, ang ilalagay natin is regular. So, kagaya ko ng mga regular citizens, yun lang ang ilalagay ninyo. I-check ninyo yon. Regular. 8.4, which is yung address in Korea. Pati 8.5, which is yung contact number sa Korea. Yung sa 8.4, ang ilalagay nyo doon is yung hotel address ninyo. Complete. Okay? Hindi lang yung name ng hotel. Kailangan mismong complete hotel address. Question. Kailangan ba nakabook na ako kapag mag-a-apply ako ng visa? No, not necessarily. Okay, so hindi yan ina-advise kasi nga, since wala ka pang visa, kapag halimbawa nag-apply ka or nagbayad ka sa hotel, ganyan,
'Di ba? Parang added hassle. Kahit sabihin mo na may cancellation naman, ganyan. Or halimbawa, sa ibang booking sites, 'di ba, nabibigay sila ng pay later, mga ganun. Ang hassle. Kasi, i-input mo yung credit card mo, yung mga ganun, 'di ba? So, wag muna. Search muna kayo ng plano ninyong pagstayan na pagpupunta kayo ng Korea, and then, yun yung ilagay ninyo doon. Not necessarily na nakabook at nakabayad ka na. Kasi yung mga bookings, minsan hindi rin tinatanggap ng KVAC. Okay? Or mga agency. Yung mga confirmed bookings, minsan hindi rin nila tinatanggap. Kasi hindi naman siya requirement. And then, yung contact number, yung iba nilalagay nila is yung telephone number ng mismong hotel, pero ako, ang nilagay ko doon is yung number ko. Kasi gusto ko na, halimbawa, pag kukontakin ako, diretso sa akin. Kasi kung sa hotel, paano kung hindi yung hotel na yun yung pinuntahan ko, diba? So, at least may copy pa rin yung totoong embassy. Meron pa rin silang copy ng totoong number ko. 8.7, which is yung travel history for the last 5 years. Yung iba, sinasabi nila, 5 lang. Pero yung iba, lalo na kung nag-agency ka, strict sila na kailangan lahat talaga for the last 5 years. So, meron silang additional sheet or additional paper na provide para i-fill up yun kapag punong-puno na. Para sa akin guys, since isa akong solo traveler at ako rin ang nagpo-fund ng mga travel ko, dun sa may 10.2, which is yung parang kung sino yung magpo-fund, relationship to applicant. So, relationship to applicant, ako yung applicant. Ako yung mag-fund. Diba? So, ang ilalagay mo lang doon is self. Self. 10.2 na C. Ang ilalagay, kasi may nakalagay doon, type of support. So, diba? Parang what? Okay. Ako, ang nilagay ko doon is financial support through my personal savings. Okay. So, yun lang. Yun lang yung gusto kong i-share para sa mga nalilito sa visa application form. Gusto ko lang din i-note guys na ang visa application form kailangan is naka-print ng A4 size. And dapat computerized. Sa pag-uusapan naman natin is yung mismong visa application. So, since ako nga DIY ako, nagpunta ako ng KVAC as walk-in. Okay? Kasi ang iniisip ko kung travel agency, masyadong matagal. Problema kasi sa akin guys, nag-book ako dahil seat sale. Wala pa akong visa. So, hindi yun advisable kasi syempre, kung halimbawa ma-deny ako, sayang yung binook ko nung seat sale. Okay, so, yung sa akin, nagmamadali ako. Kaya, trinay ko na KVAC. Pero ang advantage kasi kung travel agency kayo is ilang times ma-check yung documents na ipapasa ninyo. So, yung una guys is, diba, kahit mag-walk-in ka, pupunta ka ng 9th floor sa may Brittany Hotel. So, pagpasok mo doon, meron doon parang reception. Kukuha ka doon ng queue number, and then, ipapakita mo doon sa reception yung documents. So, i-check nila yon. After mo makakuha ng queue number, meron dong waiting area, tapos, antayin mo na mag-flash yung number mo sa screen. And then, pag lumabas na yung number mo sa screen, aakyat ka ng 10th floor. So, sa 10th floor, guys, doon i-screen ng mas thorough yung documents ninyo. I-check yun. So, yung sa akin, dalawa yung certificate of employment na print ko. Bakit? Kasi, di ba nga, as I mentioned before, yung ITR ko is 1 month lang. So, yung 1 month na company na ITR, yung company, yung COE ko doon, sinubmit ko para proof na galing ako sa company na yon. And then, yung second na COE is yung current na company ko. So, yung sa KVAC, yung miss doon, hindi ko alam kung ano name niya, pero thank you so much for helping me and for screening my documents. Parang nagdalawang isip siya, bakit dalawa yung COE mo? Tapos sabi ko, hindi ko nga po sure kung kailangan ba niyan kasi yung ITR ko po is galing sa previous company. So, sabi niya, hindi, sige, isama na lang natin. So, ayun, sinama niya, which is feeling ko kahit papano is nagkaroon ng proof na yung form 2316 niya dito nang gagaling sa company na to. Tapos,
totoo nga naman nakakalipat lang niya ng company. So, yun. So, dina-screen na. After ma-screen, next is payment. So, yung payment pala is as of now, August 21, 2024, ang fee for Korean visa application is 900 pesos. So, dun lang din naman yung cashier. Then, after nyo magbayad, ibibigay mo yung paper doon sa kung saan ka nagpa-screen, and then, after nun, i-issuehan ka na niya ng receipt. So, yung sa akin pala, guys, pag-usapan naman natin ngayon is yung timeline. Okay, so, nag-walk-in ako, August 9, mga around 12, okay, mga 12 noon, natapos ako mga 2 p.m. And then, same day, mga around 5 p.m., 5:30 p.m., naka-receive ako ng text from KVAC na your application has been submitted, ganyan. So, chinek ko sa online. So, August 9, nakalagay na doon, application submitted. Ito yung website, visa.go.kr. Meron din nakalagay, check application status, and then i-click nyo Visa Application Center, and then i-input nyo yung registration number, yung passport ninyo, yung birthday ninyo. So, August 9, which is Friday yon, August 9, nakalagay na doon is application submitted. And then, August 16, which is the following Friday, dun lang nag-under review, afternoon. So, kung bibilangin mo, pagka-submit ko, August 9, 12, 13, 14, 15 kasi holiday. So, nag-submit ako after 5 days na palitan, under review. So, August 16, under review, and then 19, 20, and then 21. After mag-under review, after 3 days, yun na, nakuha ko na yung result, which is approved. And then, nakatanggap na ako ng text galing sa KVAC na pwede ko nang kunin yung passport ko bukas. So, August 21 ngayon. Approximately 7 working days. So, Saturday and Sunday, hindi kasama sa bilang. Dun pala sa funding details, magkano ba yung kailangan na ilagay ko? So, sabi nila, $100 to $200 per day yung ilalagay ninyo. So, kung for example, kung 4 days ka dun, siguro more or less $800 yung ilalagay mo. Kasi pag convert mo, diba, 200 is parang 10K. So, 10K per day yung iaalat mo na budget for that. Tapos, gusto ko rin palang i-note na nung unang application ko, guys, hindi ko kasi alam na yung ilalagay pala dun sa budget is yung overall na magagastos mo. Kasama yung plane ticket, pati yung hotel. Ang akala ko kasi nun, ang ilalagay ko lang na budget is kung magkano yung magagastos ko sa mga pang-araw-araw ko doon. So, isipin mo 4 days. Tapos yung una kong application, ang nilagay ko doon 400 or 500 USD. Which is hindi talaga kakasya, be. Kasi mali. So, gets ko naman, ang reason pala na kaya ko na-deny nung first application ko is number 7. Yung pinakasikat na number 7. Reason number 7, ayan. So, sabi nila, napaka-vague niyan. Kasi, wala talagang reason. Hindi mo mahanap kung alin dun yung reason. Pero ngayong nag-apply ako, tapos na-approve, nakikita ko na kung saan mga parts ako nagkamali. So, gusto ko rin i-note, guys, yung unang kong cover letter na ginawa. Nilagay ko lang doon na gusto ko yung Korea, gusto ko makita yung mga concert, mga ganitong lugar. Tapos, ang weird, kasi ang nilagay ko na location kung saan ako mag-stay is sa Seoul. Pero yung dinescribe ko sa cover letter ko na mga pupuntahan ko, wala pala sa Seoul. So, feeling ko isa rin siya factor, kaya ako na-deny. Plus, yung funding details, napakababa nang nailagay ko doon. So, yun. Mga additional advice lang, guys, na baka makatulong sa application ninyo. So, ayun lang, guys. If you like my videos and nakakatulong sa inyo yung mga ginagawa ko na mga guide, mga practical, nakaka-relate kayo, please like and subscribe. And thank you for watching!